ngayon makibalita tayo mula sa Caloocan. Nakatutok live si Emil Sumangil. Emil, kamusta na dyan sa Caloocan? Magandang umaga, Vicky, Igan, Atom. Sa awa ng Diyos, buti tumigil yung malakas na buhos ng ulan kanina na nagsimula pasado alas 5 ng umaga. Sumilip na yung haring araw. Ako ay nakatindig dito sa loob ng covered basketball court ng Bagong Silang Elementary School. Dito ito yung nagsisilbing lugar para sa mga kapuso nating PWD, mga nagdadalang tao, syempre yung mga senior citizen, dito sila ina-accommodate ng electoral board. Kung inyong makikita dito sa aking likuran, napakakapal ng tao. Nagsimula yan dumami pasado alas 6 ng umaga kanina. Sila yung mga kapuso, mga kababayan nating naghahanap ng kanilang presinto. Nasa gilid yung desk, ipakikita ko lamang sa iyo, Vicky, Igan, Atom, yung desk ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sila yung umaalalay sa mga kababayan natin na may iba't ibang klase ng hinaing. Isang mabilis lamang mula sa PPCRV. Ano po yung karaniwan ninyong natatanggap na problema idinudulog ng ating mga kababayan? Kasi dahil po doon sa pagkakahiwa-hiwalay ng barangay, naguluhan po yung listahan ng mga botante. Kaya po ang nangyayari, nagkagulo-gulo. Sa kahit pa paano natutulungan nyo naman para doon sa makapunta sila sa presinto. Ang lahat namin makakaya para matulungan sila. Salamat po sa serbisyo ninyo. Mula po sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ilalakad ko naman kayo, Vicky, Igan, Atom, dito sa mismong pila, sa lamesa mismo ng Electoral Board, kung saan naman makikita yung ating mga kababayan na naghahanap ng kanilang mga presinto. Ang sistema dito sa Bagong Silang Elementary School, yung mga senior citizen, yung mga PWD, pati na yung mga nagdadalang tao nating mga kapuso, hindi na pinapaakyat sa fourth floor ng school building. Kung pwede naman na dito na sila ma-accommodate, dito na sila pinaboboto sa likuran ng lamesa na iyan. Kung mabibigyan tayo ng ating cameraman ng isang top shot lang, ayan. Nandiyan na sila pinaboboto sa likuran ng lamesang mahaba na ito. Sila ay naalalayan ng Electoral Board, pati na nung iba pang mga kawani ng Bagong Silang Elementary School na tumatayong Electoral Board. So, Vicky, Igan, Atom, ang Caloocan ay may mahigit 800,000 registered voters. Ito ang ika-4 na lugar sa buong Pilipinas na may pinakamaraming botante at partikular dito sa Bagong Silang Elementary School. 24,000 ang registered voters dito, 24 din yung presinto. Alas 5 yung itinakdang oras para sana makaboto ng maaga yung mga kapuso nating mga PWD, mga nagdadalang tao, pati na yung mga senior citizen, pero hindi ito nasunod. Atrasado ng humigit kumulang 45 minutes dahil nagkaproblema doon nga sa paghahanap ng mga presinto, yung mga dokumento ay hindi rin naihanda sa wastong oras. Pero ngayon, nagsisimula na at patuloy na kumakapal yung bilang ng ating mga kababayan dito sa Bagong Silang Elementary School. Meron ding medic sa bandang labasan at marami kasing school buildings, kaya yun yung binabanggit ng taga PPCRB kanina, nahihirapan sila na ihatid yung mga lalo na, yung mga may edad na, yung mga senior citizen na ating mga kasama doon sa kanilang presinto dahil sa laki ng gusali na ito. So yan ang latest muna, Vicky, Igan, Atom, mula rito sa Bagong Silang Elementary School, Caloocan City. Ako si Emil Sumangil ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Emil, may tanong ako. Paano mo maikukumpara yung sitwasyon ng botohan dyan ngayon Vicky, sa Caloocan? No, paano mo makukompare yung sitwasyon ng botohan ngayon sa Caloocan? Compared to 2022, nung nag-cover ka. Kasi naalala ko dati, di ba, ang gulo, pandemya, may mga face mask lahat, may social distancing. So ngayon, paano mo maikukumpara yung sitwasyon dyan ngayon? Okay. Vicky, sa ibang lugar ako na-assign noong nakaraang eleksyon. Pero kung ikukumpara yung sitwasyon ngayon dito sa Bagong Silang Elementary School, batay sa panayam na ating ginawa kani-kanina lamang
sa mga botante, pati na doon sa pamunuan ng eskwelahan, masasabi mo sa mga oras na ito, medyo mas maayos kumpara noon dahil binuksan nga nila itong covered basketball court na ito para mas maluwag na ma-accommodate yung ating mga kapuso na mayroong kahalintulad na concern gaya ng aking binanggit kanina, yung paghahanap ng presinto. Maluwag at yung mga blower, yung mga electric fan, mga industrial fan na nasa ibabaw ng mga poste na yan ng covered basketball court na ito ay nakasindi. Kaya sa totoo lamang medyo presko pa sa mga oras na ito. At yung kung order at order lamang medyo maayos pa. At sana magtuloy-tuloy ito hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Lalo pag sumapit yung alas 7 ng umaga, pag binuksan na formally yung mga presinto para naman sa mga regular voters. Vicky. Oo, 15 minutes na lang. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.